Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,954 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung bagong Pilipinas, no? Bagong Pilipinas senatorial candidates. Official pero hindi pa kasi po ito hindi pa po binabanggit ng ating pangulo. Ini-expect natin na babanggitin ito ng pangulo in the next few days. Tandaan po natin na tandaan po natin na marami pong partido under bagong Pilipinas. Unang-una, nandiyan ang Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Pangalawa, Lakas NUCD. Pangatlo, Nationalista Party. Pang-apat, Nationalist People's Coalition. At panglima ay yung Nationalista Party. Nabanggit ko na ba yung Nationalista Party? Yun yung mga National Unity Party, NUP. Yan, lima po yung partido na yan. Ang hindi po diyan kasama ay yung PDP at yung hugpong ng pagbabago na kasama nila in the last election. Pero this time around, hindi na nila kasama yon. Ganun po talaga ang politika. Nag-evolve po yan. At saka, iba-iba po iba-iba po ang mga kasama ng mga yan. No? Umpisahan po natin kung sino po yung mga politikong ito. No? Mga politikong ito. Hindi ko na po ipapakita yung mga litrato, pero ayun. Umpisahan po natin, no? Kasi siguro ito yung sa Lakas NUCD, no? Si Lito Badayon nagsabi nito, no, na talagang ang bagong Pilipinas senatorial slate, which is expected to be backed by President Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, and other political parties. Okay? Ayan. Ang unang-una po dyan ay si Bong Revilla, no? Si Bong Revilla po, Senator Ramon Bong Revilla. Okay? Sige. Iano lang natin kung sino po si Senator Ramon Bong Revilla. Ngayon ay pilayan dahil may injury, nagkaroon ng injury, inoperahan, at yan nga ang dahilan, isa sa mga dahilan, bakit natanggal si Senate President Zubiri dahil dyan. Okay? Ito po ay dating naging Vice Governor ng Cavite, naging Gobernador ng Cavite din, at ito ay hindi ko alam kung naging optical media board ito no OMB, pero anyhow tapos naging senador na, no, matagal na naging senador, pinalitan na niya ang kanyang amain na si Ramon Revilla Sr. Okay, yan, magre-re-election no, in the past nagkaroon po ng issues ito, no, ng problema dahil kay Noynoy Aquino, may mga kaso siya no, pero at the end of the day nakawala naman siya dito, no, so wala, okay lang, nakawala naman siya dito. Okay? Napawalang sala siya. Ayan, si Ramon Bong Revilla. Kung yung partido na yan, sino ang i-representa niya dyan ay siguro ang Lakas NUCD. Kasi miyembro siya dyan at officer pa dyan siya ng matagal na panahon. Okay? Ang susunod po dyan ay si Pia Cayetano. Okay? Si Pia Cayetano, no? Taguig. Sa Taguig po yan, no? Senador po yan, naging congresswoman din po yan, atleta po yan, abogado, kapatid po ni Alan Peter Cayetano. Kung ito ang magiging dahilan, ibig sabihin po nito, baka si Alan Peter Cayetano na tumakbo bilang Vice Presidente ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay baka babaliktad na yan, no? Babalimbing na yan. Kumbaga, if we may use the word balimbing, no? Talagang babalimbing na yung mga Cayetano at pupunta na dito. Ay nako, wait lang, bakit ganun? May kulang? No, Cayetano walang abibinay. Pero sige, tignan natin ha. Okay? Hindi ko alam baka Nationalista Party ang i-representa nito. Ang alam ko Nationalista Party ito no? Si Cayetano. Okay. Ang susunod diyan ay si Lito Lapid, no? Nako. Hindi ko alam kung anong partido ni Lito Lapid, NPC. Yan, MPC, dating gobernador, dating vice-gobernador, matagal na panahon na naging senador, artista, pero Diyos ko po, okay lang po ba na wag na natin iboto ito, si Lito Lapid, Bong Revilla, mga artista, wag na lang po, no? Magalit na po kayo ng magalit sa ating programa, pero wag naman sana, no, pataasin natin yung level at kalidad ng ating mga senador,
No, pero hindi po ibig sabihin niya na abogado at ay ganun na, no? Tingnan niyo po si Alan Peter Cayetano, no? May mga words pang palingkera, marites, ano pa ba 'yan? Ano pa ba yung mga 'yon? May mga sinasabi pa, nabuang Canada, yung mga ganun, no? So ang hirap, okay lang sana kung sa labas Pero kung doon sa hearing mismo, ay nakakatakot 'yan. Bakit ganun, no? Tuloy, naanuhan siya na matet siya. Okay, anyhow, yan, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, yan. Okay, ito nakakagulat na isang senador na si Francis Tolentino. Alam po natin, ito ay miyembro ng PDP, Partido Demokratiko ng Pilipino, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No, kaya lang, bakit ganun? No? Bakit biglang pangalan mo ay napunta dyan? Akala ko ba 3-4 kayong tatakbo nila Philip Salvador bilang senador ng Pilipinas, ngunit ngayon ay bumaliktad ka na. Babaliktad ka na ba talaga, Francis Tolentino? Taga-Tagaytay po yan, no? Actually, yung daughter niya yata o pamangkin niya ay vice governor ng Cavite ngayon, no? Tagaytay, Cavite area yan, no? Naging MMDA chairperson din ito, naging mayor ng Tagaytay, no? Ano pa ba? Abogado ito, syempre abogado, okay? Kasama tingin ko nanalo ito dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon babaliktad, mababa po kasi sa survey, no, si Francis Tolentino. Sa totoo lang, no, baka matatalo na ito, no. So Bong Revilla matatalo, Lito Lapid matatalo, Francis Tolentino matatalo. Okay? O ito ang nakakagulat din, no. Bakit kasama diyan si Amy Marcos? Akala ko ba pro Duterte yan? Pero since meron koalisyon sa Nationalista Party, isinasama ng mga Villar si Camille Villar at siya, no, diyan sa Pero tingnan natin kung sasama siya sa entablado dahil sabi niya, nga siya, no, talagang fan siya ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ito susunod dito, no, si dati Senate President Tito Soto, host yan, naging senador, naging vice mayor, no, pero tama na, no, pagpahingahin na natin si Tito Soto, so ang lang pwede natin panalo diyan yung dalawang babae, Cayetano at saka si Amy Marcos. Okay? O naging gobernador, congresswoman din si Amy Marcos, kapatid ng ating Pangulong Marcos. Okay? Susunod diyan ay si Ping Lacson. Okay? Ito Ping Lacson, no, pwede naman pero tumakbo itong presidente, vice presidente si Tito Soto last time around, ngunit natalo sila parehas, no? Ping Lacson ewan ko, pagbigyan natin kung gusto niyo pagbigyan, pero ito matino din naman ito, no, si Ping Lacson, no. Pero yan, tingnan natin, no, ang susunod diyan ay si Manny Pacquiao. Diyos ko po. Wag na po nating iboto yan si Manny Pacquiao, no. Ayan, si Bong Revilla, Lito Lapid, Francis Tolentino, Tito Soto, Manny Pacquiao, wag na po yan, no. Pero ano po yan, naging congressman naman din ng Sarangani at saka naging senador ng Pilipinas, sumakbo bilang presidente ng Pilipinas last time around, pangatlo siya, talo. Okay? So susunod natin ay si Ben-Hur Abalos. Sige, boto po natin yan, si Ben-Hur Abalos. Dati po naging mayor yan, naging spokesperson, talagang kanang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos mula nang tumakbo siya bilang vice-presidente at presidente ng Pilipinas. Yan. Okay po, no, susunod po yan ay si Erwin Tulfo. Naku po, congressman ngayon, dating DSWD secretary at naman talaga, no, naging parang host MC siya during yung SMNI, no, yung coverage nila diyan sa kay Bongbong Marcos. Okay? Ang susunod natin ay anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, si Cynthia Villar ng Las Piñas. Alam ko may asawa na ito, no? Dati pong nag-MC diyan sa Willie Revilla show, kumbaga, no? Ayun. Sila po yung mga tatakbo, no? Talagang representative din naman si Camille Villar, no? Yan. Okay. Mga partido kasi diyan, no? Nandiyan yung PFP, yung Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, Partido Demokratiko Pilipino, and Lakas CMD. Ay, nako, kung Partido Demokratiko Pilipino, di dapat kasama diyan si Bato de la Rosa at Bongo. Bakit gano'n? Wala. Diba? Isa na lang ang kulang, guys. Baka nga, nire-reserve nila yan kay Romualdez. Okay? Kay Yeda Romualdez. I do not know. Yeda Romualdez, siya yung asawa ni Martin Romualdez. O kaya di naman, kay Richard Gomez. Pwede din. Diba? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino po bang iboboto nyo dyan?
sa 11 na yan or 12 na magiging kandidato ng bagong Pilipinas, no? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.